Ed Rosales from Monday to Friday, 3 to 5 p.m. Okay, maganda nga po sa inyo lahat. At syempre, dito na naman po ang inyong lingkod, si Ed Rosales po sa Wow Action Balita. No? Maganda nga po Luzon, Visayas, Mindanao, sa lahat po ng nanonood at nakikinig ngayon sa programang Wow Action Balita. No? Magandang hapon po sa inyo. At syempre, nagpapasalamat din po tayo sa ating kaibigan na ito ang naging problema po ng ating kaibigan na si si Agnes, yung pong tumulong sa atin. Si Agnes Pabalan po at saka yung grupo po ng nasabing main post office ay pinasasalamatan po natin sapagkat yun po yung sinasabi natin na lingkod bayan, kagaya po ng ginawa po ni Ginang Agnes Pabalan at ng kanyang grupo, sapagkat kanina nga po ay tinapos po natin yung naging problema po tungkol po doon sa postal ID. At yan po yung ginawa po natin sapagkat tayo nga po ay personal na nagtungo sa post office. At kinuha po natin yung nasabing kailangan natin para doon sa ating kay Daigo na nagiging problema po niya yung postal ID. At kanina siguro mga kalahating oras po natin na kinuha yung postal ID. At siyempre yan po yung mga pinasasalamatan po natin, no? Doon sa nasabing ginawa po nating personal na pagpunta sa post office, sa main office ng etong sa Loton, yun po yung sa post office ng Loton. At yan po ay ginawa po natin yan para doon sa paglilingkod bayan at pagsiservisyo publiko na talagang yun po yung totoo. At kaya po tayo ay nagpapasalamat at sumasaludo po sa sekretary po ng Pelpos, no? At bukas nandito po sila, Dito po ay nagpa-schedule po tayo para sila ay pumunta po rito para mapasalamatan po naman ng ating programa. Yung ginawa nilang tulong para doon sa isang tao na nangangailangan po ng tulong para doon sa kanilang mga naging problema. At yan din po ay natulungan din po ng ni Mama Francisco ng SSS at yan po yung ating ginagawa sapagkat ang pinakamaganda po roon ay yung pagkuha ng lahat ng pangangailangan nila doon sa nasabing pagkiklaim ng SSS at kaya ang nangyari po doon naman po ay ginawa po natin yung nasabing ating nalalaman para na sa ganoon ay makatulong po tayo makatulong po tayo doon sa ating mga ginagawa. At sana mas marami po tayong matulungan na mga kababayan po natin na talagang ang gusto po natin yung pagsiservisyo publiko sa tao. At wala po tayong pag-aalinlangan na sila po ay talagang gusto po natin ay makita natin ang serbisyo publiko na talagang ginagawa po natin para sa ating mga kababayan. Hindi yung porke po tayo ay nakapwesto po sa iba't ibang tanggapan ng At dito ay nandito na yung ating Pero bago po tayo magpatuloy ng ating programang Wow Action Balita, mag-commercial muna tayo sapagkat dumating yung ating inaasahan na mga guest galing po sa Bulungan, Parañaque, Yung
kooperatiba ito at kanina nambubuisit pa rin itong tumatawag na to. Pagka sinasagot ko, ayaw naman sumagot. Siguro Chris, pakisagot mo nga lang ito sapagkat nambubuisit eh. Ha? Okay, at ali po kayo at para na sa ganon ay maiano natin okay na? At wag po kayo muli po tayo magbabalik pagkatapos po ng ilang paalala. But one bank saw my potential. This used to be Idleland. Until one bank helped transform my business. I've worked here for many years now. But one bank was my link to home. I knew I was in good hands with the best bank. Leading the industry then till now. At yung magaganda No na matter kasi who we are. kailangan No matter where we are. You take care of our money as if it were yours. 50 fruitful years. And we've only just begun. You're in good hands. With Metro Bank. Kailangan mas malaking bahay. Umaasenso, kailangan mas magandang bahay. Kailangan pag-ibig. May magandang balita ang Pag-ibig. Dinoble ng Pag-ibig ang housing loan nyo. Ngayon, 6 million na. Mula sa dating 3 million, na doble sa 6 million. At ang interest rate, ang baba na. Higit sa 30% ang ibinaba. Kasabay nyo ang Pag-ibig sa pagganda ng inyong buhay. Sa pag-ibig, ang pinaghirapan may katuparan. Miss na si Papa at ang aking buong pamilya. Ngunit tuloy pa rin ang larga sa ibang bansa para kumita. Kaya't sa aking bawat padala, sa I-Remit nang may tiwala. Sa I-Remit ay sigurado ka, aabot ang pagmamahal mo sa kanila. Kaya't mag-I-Remit, I-Remit, may ngiti sa bawat padala. I-Remit, I-Remit, mag-I-Remit. Mahirap man ang iisa, dahil sa'kin sila'y umaasa. Okay na rin, titiisin, buhay namin ay pagpalain. Kaya't sa aking bawat padala, sa I-Remit nang may tiwala. Sa I-Remit ay sigurado ka, aabot ang pagmamahal mo sa kanila. Kaya't mag-I-Remit, I-Remit, may ngiti sa bawat padala. I-Remit, I-Remit, mag-I-Remit. Miss, nakakonfine ang anak ko dahil sa dengue. Magagamit ko ba ang PhilHealth ko? Opo, Manong. Basta active PhilHealth member kayo. At ang magandang balita, may bagong case rates na ang PhilHealth. Fixed na ang benepisyo ng miyembro para sa piling medical at surgical cases. At kasama dito ang dengue, Manong. Talaga? Opo, Manong. Ang bagong case rates ng PhilHealth ay maaaring ma-avail simula September 1 admissions sa lahat ng accredited healthcare providers ng PhilHealth. Nationwide po. Ganun ba? Salamat, Miss, at salamat sa PhilHealth. Alamin ang bagong case rates ng PhilHealth. Tumawag sa 441-7442. Kuya, member ka ba ng PhilHealth? Aba, dapat alam mo to. May bagong case rates ang PhilHealth para sa piling medical and surgical cases. Dengue, pneumonia, asthma, hemodialysis, at marami pang iba. Sa bagong PhilHealth case rates, tiyak ang makukuha ang benepisyo ng member. Wala nang mahabang computation. Empowered pa ang miyembro. Oh, ayos ka ba dyan, kuya? Taga PhilHealth ako, pare. Ako ang nagsabi sa inyo kanina eh. Alamin ang kumpletong case rates ng PhilHealth. Tumawag na sa 441-7442. Bahal sa dulo, bawal ang kakamot-kamot sa katanungan. Harap-harap ang iaabot, sinong pipili. Magang tinta ay umalis sa daliring siyang ginagitan ng turong na malaking
Ba't din natin ginagawa paulit-ulit na lang na ito ang bagong simula? Simula ng simula, bakit walang natatapos? Atras sa panty, lagi putput ng swelas ng sapatos. Ilang beses na nga ako, ilang beses na pa ako. Ba't din natin subukan at tulungan at umako? Bumahagi sa bigat na matagal na nating pasan. Pag tayo'y nagsama-sama, lahat ay malalampasan. May mas maayos na bukas para sa ating mga anak. Ang unang hakbang ay piliin ang tamang nakatatak na pangalan sa balota. Huwag na tayo magpauto na sa atin ang kapangyarihan. Pag tayo ang kumibo, nagigigil mong itigil ang Okay, at balik po muli tayo sa ating programang Wow Action Balita, ano? At nandito na po yung mga guest natin galing po sa isang Unified Marketing and Services of Parañaque, no? Cooperative. Ay walang nakalagay dito eh. Yan. Unified at ayan, kaya ako gusto ko nakasulat para hindi tayo magkamali. Kasi lahat po ng mga nanonood ngayon ay napakarami pong nanonood, no, sa programa po natin. Ito Unified Marketing of Service of Parañaque Fisherman's Watch. Okay, Co-op, no? Ito po yung pinangungunahan po. Number 1, si Chairman Alfonso Quinto. Sino po ang okay. At si Chairman Quinto, no? Vice Chairman External. Kayo po. Okay, at Alexander po. Alyanige. Kamag-anak nyo si Alyanige ng Parañaque. Oo, Ruping, no? Alyanige. Director ni Nicomedes Rizali, no? At Tess Balbastro, nako, Secretary BOD, Secretary Leslie Ann Quinto. Okay. At dito ay ibibigay po natin sa kanila yung mga mic, no? Para nang sa ganon ay makabati muna sila. Umpisahan po natin dito kay Chairman Alfonso Quinto. Okay, sir. At bumati ka muna sa ating mga nanonood ngayon at nakikinig sa programang Wow Action Balita sa Kakampi. Go. On lang natin. Okay. Magandang hapon po sa inyong lahat. Bilang chairman po ng Unified Marketing and Services sa Parañaque po sa Bulungan. Nakakapanayan po kami kay Ed Rosales po. Ed Rosales sa Wow Action Balita. Sa Action Balita. Napakaganda hong pagkakataon para sa amin bilang Unified po na nakapanayan po namin si Ed. Maraming salamat po. Okay, at dito naman sa kanyang Vice Chairman for External, Alexander Alyanigi. Okay, sir, go. Magandang hapon po sa ating lahat, sa mga televiewers po. Isa pong malaking karangalan, lalo sa aming grupong Unified na maibentan po dito sa programa ni Ed Rosales para malinawan yung ilang bagay-bagay na dapat malinawan. Opo. At dito ay unahin natin si Tess, ang kanyang BOD Secretary. Okay. At iharap mo nga yung camera sa kanya para Magandang gabi po sa inyo. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Nagpapasalamat po kami sa pagkakataong ibinigay ninyo sa amin, Mr. Ed Rosales. Thank you. Ito po yung pagkakataon din para ma-explain namin yung side namin. Maraming salamat po. Okay. At si Leslie naman, Leslie Ann Quinto. At dito kasi hindi pwedeng hindi nagsasalita. Kasi pagka hindi ka magsasalita dito sa aking programa, ihina po yung aking programa. Ito po ang programang iniingat-ingatan ng ating mga kababayan sapagkat napakaganda kong magkomentaryo. Pero masama po ang aking komentaryo kapag hindi po ako
na pagbibigyan. No? Oo, kasi lalo yung magaganda, pinapapangit ko yan. No? At pagbigyan natin si Leslie. Biro lang yun, ha? Okay, Leslie Ann Quinto, go. Okay, magandang hapon po sa inyong lahat. Sa inyo din po, magandang hapon po. Thank you. At naku, magpakilala ko naman. Ako po si Laisan Quinto, isa po sa mga member ng primary po. Okay. Hangganan Unified po. Yan. Ba ay ayaw mo tumingin sa camera. Baka akala mo makakalusot ka sa camera namin. Dito ay lahat po ay pinagbibigyan natin para na sa ganon ay maipaliwanag po ng bawat direktor, chairman, ng bawat kooperatiba yung mga nagiging problema sa kanyang nasasakupan. So, doon po sa aking nakita, siguro alam nyo na po yon. At ako ay, bago ako mag-umpisa ng salita, sa inyo na ko po tatanungin kung ano yung ginagawa po ng isang kooperatiba bilang isang chairman ng kooperatiba dyan sa may Bulungan, Parañaque. Unahin natin kung ano ba ang inumpisahan ni chairman para mapaganda yung nasabing Bulungan. Chairman, paliwanag nyo nga po sa akin, ano po yung nagawa po ninyo mula nung kayo ay manungkulan sa nasabing kooperatiba? Go! Ang ginawa po namin bilang chairman po ng Unified, ang number one po yung kalinisan po ng kapaligiran ng Bulungan. Okay. Kaya po sa araw-araw linilinis po yan, bukod po yung 15:30 namin na clean-up drive na pangkalahatan po. Pero lahat po ng primary ay voluntaryo pong naglilinis yan araw-araw po, everyday. Okay, at kailan po kayo nanungkulan bilang isang chairman ng nasabing Unified? Go. Year 2004 po. Ikaw nanungkulan. Opo. Bilang isang chairman. Diretso agad, sir? Opo. Okay, bilang isang chairman ng Unified at doon sa sinasabi niyo po na kalinisan dyan sa nasabing Bulungan, doon sa aking pag-iimbestiga ay na-timingan ko, no? Siguro naman hindi may kaila nung pumunta ko talagang, di ba? Napakasama nga ng timing ko Ewan ko kung yung timing ko lamang ang na hindi naging maganda o talagang na-timingan na yung kapaligiran na yon. Kasi nakita ko, chairman, kasi pagkain po yun nakita ko. Alam nyo, talagang first time kong dumalaw at napakatagal na po na may binibigay sa aking impormasyon tungkol po dyan. Kaya po ako biglaan nung pumunta. Sinubok ko po na bumili ng malaking isda dyan. Dalawa kami ng pinagsando ko nga lang yung isang kasama ko sa Bagong Toro. Huwag ka na magsando ka lang para hindi tayo mahalata na tayo ay mga reporter. Papasukan ko sana ng camera pero hindi ko na ginawa sapagkat gusto ko munang makapanayam kayo, no? Para na sa ganun naman, maibigay nyo yung panig ninyo, no? Opo. At para hindi naman maging masakit kay chairman, yung akin nakita ay yung pala may binabayaran po kayo, tigalinis dyan? Hindi po, voluntaryo po na member po ng primary. Ano po yung primary na yon na sinasabi nyo? Mga korporatiba po na nagbuo po ng isang Unified. Okay, yung kooperatiba po na yon, 16 po yung kooperatiba nyo dyan. Opo. Okay, doon sa 16 po, meron po akong nabalitaan, eto, gaano po katotoo na yung iba raw doon ay bugos. Ay, yung kaya nga po ako, tinatanong ko lamang po sa inyo kung may katotohanan o wala. Kasi kaya ako inimbitahan ko po kayo ng formal dito sa aking programa. Opo. Para wala po kayong masabi na ako po ay nagsasalita lamang ng aking komentaryo. Di ba?
Gusto kong kayo ang makasagot doon sa mga tinatanong ko sa inyo. Go. Bilang chairman po ng Unified, lahat po ng primaries, lahat po yan ano po ng CDA. Okay. Yung sinasabi po, kung nakita nyo po merong nagpapatakbong ganon, lahat po ng primary nagdadaan po sa Unified. Okay. At tungkol naman po doon sa basura, kami po ay may oras na naglilinis. Siguro, time na nagpunta kayo ng madaling araw o umaga na, ang linis po namin dyan, alas 9 po. Ayun. Umaga. Okay. Kaya maaring makita nyo, dahil po sa kakulangan po ng paghahakot din po dyan, nakukuha lang na ang mga basura doon sa bulungan ay isang beses lang isang araw. Kailangan namin 2 beses. Ayun. Kaya nakikita nyo na meron dumi roon, pero pagdating po ng alas 9, wala na pong lahat yan. Dahil nasa operation pa po kami. Mula alas 11 po ng gabi hanggang alas 7 ng umaga. Okay, ang operation po ninyo, anong oras? Alas 10, alas 11 po ng gabi. Alas 10 ng gabi hanggang alas 11. Alas 8 ng umaga, alas 7, alas 8 ng umaga. EM at saka PM. No? Magdamag yun na ang operasyon po. At dyan po ba sa bulungan na chairman, may administrador pa ba dyan na iba o kayo na po mismo ang humahawak sa buong bulungan? Gusto ko pong marinig sa inyo. Actually, ang bulungan as of now nasa pangangalaga po ng aming federasyon. Yan po ang Unified. Okay. After the pay, ito'y tinurn over sa LGU nung meron kami ng problema. Okay. Kasi po talaga, kung i-recall po natin, ang Parañaque Fisherman's Wharf po ay social impact project ng Public State Authority through the Office of President Cory Aquino. Okay. For the people of Parañaque who are adversely affected by reclamation and R1 project. Ito po yung pagtatambak ng dagat at paggawa ng karsada sa mga baybayin na ang naapektuhan po yung mga mangingisda na sira po ang hanap buhay, kaya na wala po ng livelihood, naapektuhan, hindi nakapag-aaral ang mga bata. In return, bali po, sa tulong ng aming matatanda na ilapit sa dating presidente na mabigyan kami ng kaprasong lugar sa bulungan na magsilbing alternate livelihood ng mga mangisda through cooperativism. Na sila ang magpapatakbo, sila ang manghuhuli, sila mag-ano. Kaya nga po, mayroon pa rin kaming usapin tungkol sa bagay na po na yan. At dyan nga po ay bali kayo po ang namamahala sa buong bulungan. Wala pong administrative dyan. Wala po yung sinasabing kagaya po ng mga private na mga palengke, no? At yung sinasabi natin, kapag kasi yung isang mall, mayroong mga administrador. Bali kayo po ang administrador dyan at lahat ng gumagalaw po doon sa loob ay kayo. Bali po, ng mga kooperatiba ng 16 na mga representative, meron kami pong in-assign na general manager, meron kami parking boys, mga sinusuweldohan din as of now po. Bali, ilan po ang tauhan nyo, Chairman? Sa amin po, ang mga members po namin ay 62. 62? Opo. Sa primary namin. Dito sa kooperatiba nyo lamang, ha? Opo, sa primary. Parañaque Fisherman Corporative. Okay. At dito po, magkano po ang butaw ng ating mga miyembro? Nag-umpisa po kami nung 110 lang po. 110? 10 each. Bawat miyembro. Araw po ba yun? O weekly? Weekly dues o daily dues? Sir, lang po yun, sa share capital lang po yun. Yung share capital ng isang co-op. Sapagkat dito ay tinatanong din po natin, magkano po ang butaw nila daily? Wala po? Wala po. Teka, pwede pong malinawan yung yung butaw para maintindihan namin. Yung butaw na tinatawag, collection po yun ng mga sa bawat miyembro. Natural po, kapag nagtindig ka ng isang samahan, may daily dues yan. Kahit saang lugar
ay mayroon po tayong deligyos. Kagaya ko, naging membro rin po ako ng isang kooperatiba at nagbabayad din po ako ng deligyos ko. Paano kang masasabihan na isa kang totoong miyembro kung hindi ka naman nagbubutaw? Sir, ang ano po namin dyan, ang naghanap buhay po dyan mga member po namin na kinukunan po namin ng 5%. Ayun ang sinasabi ko. Sa inyo pala 5% ang kinukuha nyo, hindi yung tinatawag na butaw, na daily dues kung tawagin, o weekly dues, monthly dues. Kasi ganun po naman talaga ang patakaran sa isang kooperatiba. Maging sa transport, maging saan mang kooperatiba, dahil humawak po ako ng isang samahan, may mga butaw yan. Pwede pong makapagsalita para malinawan. Kasi po, sa primarya po, primary cooperative, yung individual, yung 16 na ang para maging member ka, meron kang dapat share capital. Ngayon, yung sinasabi niyang butaw sa federasyon, nagbibigay po rin yung membro ng mga weekly dues sa federasyon para makaano. Kasi nagkakameron ng company kalagyan kasi yung chairman para sa panig ng primary. Yung namang sa federasyon, iba naman pong yun yung secondary. Kasi po yung primary, katulad ng PFC, isa siyang primary. Ako po, sa kasampa po ako. Ngayon, yung 16 na po yun po ang bali bumubuo ng pinaka-federasyon, yung unified po, yung marketing na overall in charge sa federasyon. Yung primary po, nagbibigay po ng weekly dues sa federasyon. Ayun ko, 300 ba yung dating weekly? Hindi ko na maipiyay kung tama ang ano ko. Ayun yung sinasabi ko. Nililino ko lang po kasi medyo Hindi, nagkakasya. tama po yun. Tama po yun. Kasi ito ay isang rehistradong kooperatiba. Itong unified, no? Tiningnan ko lahat doon at dito ay ang inaalam ko rito magkano ang butaw. Yung sinasabing butaw, ito po ay isang karapatan ng mga kooperatiba o anumang klaseng samahan ay mayroon daily dues, weekly dues, monthly dues. Yung sinasabi capital share, yun mayroon din po kayo noon. No? Pero yung sinasabi po natin na dapat ang isang miyembro, para masabi mong isang miyembro siya na talagang regular member, nagbubutaw siya o nagsishare siya ng kanyang kinikita. Parang kumbaga sa isang transport, mayroon kaming araw-araw na collection. Ganon. Sa inyo po, ay iba pala ang pagkolekta, no? Tama po ba, Vice? Bali sa secondary po, sa unified, yung 16 na primarya, nagbibigay po ng weekly dues bilang kasapi ng unified. Ngayon pa naman yung sinasabi ni chairman na 5% sa mga member naman ng primary yun. Kasi individual na po yun. Yung unified naman po, binubuo po na 16 na kooperatiba. Kaya doon po nagbibigay. Dahil kayo po yung pinakapinuno. Mga umbrella lamang po yung 16, no? Sila po yung kumbaga bumubuo nung isang unified, ano? At sila naman po ay nagbibigay ng share doon sa inyong federasyon. Kasi ganyan naman po talaga eh. Kagaya po niya, may pang-national, may pan-local. 'Di ba? At lahat ng co-op ay mayroon po yang share capital, no? Magkano yung share of capital po ninyo nung una kayong mag-operate dyan? Sa amin 110 lang. 110 taon? Isang bigayan lang po yun at kami na po ang nagpapalago dahil ang mga benefits po ng ng primary namin sa member yung sa education po ng mga anak ng member sa amin na po nanggagaling yan. Okay, ganito po yon. Yung 100 po ninyo na share capital para maging isang miyembro, bukod doon, yung mga benepisyo sinasabi nyo ng isang miyembro, ano po yung mga benepisyo na sinasabi nyo? Katulad po sa mga pag-aaral po ng mga anak-anak,
tungkol po dun sa sinasabing pagkakasakit. Magkasakit, nandyan po, mga emergency. Nandyan din po yung pamaskot bagong taon. Ayun. Diyan po namin kinukuha yan. Okay. Doon sa pinagkakakitaan namin. Yung mga ibinibigay na butaw po, yung share nila doon sa mga 5% po ba yun? Opo. Oo. Siyempre, ang lahat. Kapag dumarating po ang Pasko, dahil ang isang kooperatiba, kapag dumarating po ang araw ng Pasko, nabibigyan po sila ng kanilang mga dividendo. Opo. Tama po? Opo. Oo. At yung isa po, mula nung kayo ay manungkulan bilang isang chairman po ng kooperatiba nitong Unified, magkano po ang natanggap na dividendo nitong nakaraang Pasko? Pag sa primary po, ang masasagot ko po pinakamababa po 4,000. 4,000. Maganda-ganda na, no? At ilang taon na siyang miyembro nun na tumanggap siya ng dividendong ganon? Siguro po, mula po nung mag-umpisa kami, dahil nagdaan po kami doon sa 100 lang. Oo. Sa 110. Oo. Hanggang ngayon po, binibigay namin sa kanila. Pagdating po ng Mayo, dahil magpapasok ko ng June, nagbibigay pa uli po kami para doon sa education ng mga anak nila. Kailan po ang eleksyon ng Unified? Bali po ang fiscal year namin, bali po sa month of June. June this year. Hindi May. Kasi po ang nauna po mong conduct ng election ng mga primarya, mga members itong March at April. Mauna yung mga primaries, yung 16 na bumubuo. After that, susunod na po yung secondary, approximately mga June, kaya July ang target namin, yun ang fiscal year. Kaya po, doon uli magkakameron ng election, reporting, kung ano na nangyari, kung ano mga policy o ano man dapat pag-usapan doon. Yearly po, ipinagkakaloob nyo po sa ating mga miyembro yung mga dividendo nila at saka yung mga total amount ng inyong naiimpok? Tama po ba, Chairman? Opo. Oo. May record po sa amin yan. Okay. At dito ay bali ang nagkakaroon dito ng malaking trabaho, secretary, chairman, treasurer, manager. Ito po yung mga pinakamalaking at masiselan na trabaho dito no? At dito makikita mo kung mahusay magpatakbo ang isang manager, chairman, makikita mo ang paglago. Lumalago po ba, chairman? Opo naman. Lumalago naman po. Parang alanganin si chairman doon sa sagot. Sagutin ko. Para for the record, kasi nung mga nakarang taon, naka-record po lahat ito yung usapan natin. Medyo nag-negative kasi kami tungkol kasi marami kaming gastusin sa mga lakarin, sa mga dapat. Kaso po, ito po pagpasok ng 2013, medyo nagpapasid na kami sa financial statement. Medyo kumikita na po. Sa primarya naman po, ganun din po naman, merong sa primarya kong pinanggalingan, medyo meron din kaming dividendo konti. Kasi po, minsan naman po, hindi naman po pare-parehong taon, merong magandang kita na dating ng isda. Last year medyo matumal, merong kalamidad minsan na pagdating ng isang taon medyo mahina. Meron naman taon na boom na maraming dividendo nakukuha yung mga membro. At ang mga services po naman namin, meron kami mga loan na pwedeng educational, emergency, privilege, productive, at kung ano bang giveaways, kung in case of calamity, magbibigay kami ng konting bigas o tulong. Paano nyo po na sinasabi na yung kapag malakas ang kita, ano po yun? Yung mga dating ng mga bangka? Mga dumadaong na bangka, galing dagat, katihan, kasi actually, hindi lamang po nakabase sa Manila Bay ang produkto. Meron pong mga primarya namin umaangkat pa sa mga probinsya para dyan madala sa bulo. Baksa kasi kailangan din po namin ng tulong ng mga ito para lumakas ang warp.
Ngayon po, siyempre, pag ano ng senaryo, kikita po yung primarya na medyo magandang magiging resulta ng income. Kaya nakapagbibigay naman ng maganda rin dividend at servisyo. Kapag dahil naman ng kalamidad, medyo nagsusunod nga mo ang bagyo, medyo tama, Mindanao, tama, kapag ganyan po ba na kagaya po ninyo bilang isang vice chairman at chairman ng nasabing kooperatiba, paano po kayo nakikipag-negosasyon sa bawat mga mangingisda? Paano ginagawa po ninyong, paano pinupuntahan nyo po ba sila? Pinatatawag po ba ninyo? O paano silang pumupunta po riyan? Sir, ang karamihan po sa mga nagbabara po sa primary namin, member. Kaya po nagmi-meeting kami na ganito, kung ano ang kalakaran o patakaran, yan ang susundin natin para magkaroon tayo ng benefits sa ating korporatiba. Ibig sabihin po, yung lahat ng nagbabaksak dyan, na mga bangka ay miyembro po ninyo? Meron din pong mga biglaan mga non-member katulad ng mga taga-Sambales na siguro mas maganda ang presyo sa lugar ng wharf. Diyan sila nagdadala. Ngayon pag nagbara sila, tatanggal sila ng primary ng 5%, yung isa 1% para rebate yung pondo, yung parang savings na rin nila. Binabalik namin sa bangka yun. At the same time, although hindi sila member ng cooperative, nakaka-avail din sila ng services, nakakautang sila ng pangkonsumo. Katulad sa Payaw, mga taga-Sambales, nakakautang po yan ng mga halagang 20 mil para may mabili silang gasolina o naman dapat yun ang gamitin papuntang malayo. Ibig sabihin po, yung pinautang nyo po ng 20,000 ay galing po sa primarya po yun. Yung secondary po yun. Member naman po na unified yun. Ganun po senaryo. Maganda pala. At dito ay tuloy-tuloy po nating bibigyan ng pansin yung inyong mga ginagawa. Bukod doon, sa mga sinasabi po ninyong pagpapautang, ito po bang pinauutang po ninyo ay nagbabayad naman? Yun po ang hirap minsan sa karagatan. Hindi mo hawak yung anong mangyayari pag ikaw lumaot. Pag minsan may magandang huli, minsan naman nalugi pa. Di yun na po ang senaryo, medyo kaya yung pautang namin medyo risk. Bibigyan sila ng palugid niya. Siyempre, walang huli. Siyempre, dagat po yan. Hindi natin sigurado kung meron tayong maalsang isda. Ngayon, bibigyan po naman sila ng palugid. Sige, lilista muna natin. Kung marami na kayong di tsaka nyo ibalik. Ayun, bali ang, sino po ang nangongolekta? May collector po ba tayo? Hindi po, automatic naman po kasi doon sila nakatulong bumara sa mga primarya. Halimbawa, dumaong sila, nagbaba sila ng mga isda. Yung araw na yon, halimbawa, marami silang huli. Paano nyo nakokolektahan sila sa utang nila? Sila po mismo ang nagbabayad niya kung magkano. May kusa sila. Meron naman pong medyo kailangan pasyal mo muna sa bangka. Meron ka pang balanse. Merong matitigas ang parang pader ang mukha. Ayaw magbayad. At kung di mo papupuntahan sa kanilang bahay o sa kanyang trabaho, medyo kakalabit-kalabitin mo, halos sir, bukas na lang ako maghuhulog kasi ganon. Pag pinuntahan mo naman kinabukasan, sir, pasensya na kasi nanganak ang asawa ko. O pagpunta mo na naman sa sir, pasensya na kasi yung isang asawa ko nanganak uli. O paano yun? Sino ba ang binibigyan nyo ng tulong? Yung original na asawa o yung pangalawa at pangatlo? Siguro pag ganun senaryo, hindi na po siya makakaulit na makapag-avail ng utang. Siyempre, yun na lang po ang hindi siya makakaulit sa co-op kung ganyan kanyang ugali. Wala siyang pala. Kumbaga, yun na ang huli at unang utang niya. Pero, di ba, kasi ang isang ipipilit niya yun kasi miyembro siya. Pero dahil nga may patakaran at may batas na pinaiiral sa isang kooperatiba, paano yun, sir? First, second, third, paano ang ginagawa po ninyo? Pagsuspinde sa bawat nangungutang? Sir, sagutin ko po yan. Okay. Pagka nangutang sila na hindi sila nakabayad. Okay.
di ba po meron kaming ibinibigay na balik tangkilik? Ano? Balik tangkilik. Balik tangkilik. Opo. Okay, okay. Ano? Sa loob po ng isang taon, 2 beses po kami nagbibigay. Ng balik tangkilik. Balik tangkilik. Okay. Bilang isang co-op po. Oo. Doon po kami bumabawas. Ayun. Ng unti-unti. Ayun, sa balik tangkilik. O kaya po sa loob ng 2 taon. Sa dividendo, sa member. Doon sa dividendo nyo kinakaltas. Oo, para na sa ganon, ay kung wala silang pambayad doon, sa kanilang dividendo na lang tanggalin. Pwede rin, sapagkat kasi taon-taon naman talaga ay binibigay ninyo sa kanila yung dividendo. Pero pagdating ng isang taon na magbibigay kayo ng Christmas dividendo sa bawat miyembro, ay may bawas na. 'Di ba? Kung halimbawa ako matatanggap ko 20,000, sa kanila halimbawa tatanggapin nila 20,000, ang utak nila naman ay 19,000, paano 'yun? Di 1,000 na lang matitira. Babawasan lang po ng konti. Depende sa pag-uusap. Hindi po lahat kukunin mo gano'n. Ayun. Babawas lang po. Is 19,000. 20,000 ang dividendo niya. Pwedeng bawasan lang mga 3,000 ganyan. Ayun. Talagang maingat na naibabalik ninyo, no? At hindi nyo rin sila pinipersa. Kasi may mga kooperatiba na kapag may utang ka, kahit magluluhod ka, hindi ka na pauutangin ng kooperatiba. Sapagkat itong Unified, meron sa iba't ibang lugar tong Unified na co-op. Di ba? Wala pa po. Ito lang ang first time kasi nga social project yung area, kaya nakabase lang po kami dito sa WARP. Oo, pero may Unified dito sa Baclaran. Vendors naman po yun. Oo, kaya nga, pero hindi nyo konektado yon. Okay. Oo. At kaya ko inaano kasi maraming Unified na kagaya ng Vendors Association, ito naman Unified Co-op, marketing. Kasi sa isda nga ito. Bawat dadaong sir doon sa inyong lugar, magkano po binabayad ng isang bangka? Sa amin po, wala silang binabayaran. Ang binabayaran nila, yung 5% doon sa mga kalakal nila. Pero sa amin po, wala. Pag dumaong ang bangka dyan, walang binabayaran. Wala. Yung kalakal nila, ang kinukunan nyo ng 5%. Opo, sa ganito po yun. Kunyari, ang huli ng bangka ay umaabot ng 20,000, di sa 5% po nun, di 1,000. Yun ang pinakakita ng primarya po yun, kasi mostly ang gumagawa po ng 5%, yung 16 na primarya. Yung co-op mismo, yung Unified po wala pong ganun yun. More on services yun, tsaka yung sa mga parking para tsaka yung weekly dues na binibigay ng mga primarya, doon siya nakakakuha ng revenue. Bali yung 5% na yung kakalat yun doon sa 16 na kooperatiba. Hindi po, kanya-kanya sa miyembro. Kanya-kanya po yung 16 na. Marami po yan, 16 po yan. Ang Unified, isa lang po, umbrella lang. Yun ang pinaka-mother, yung main, secondary co-op. Yun may mga suki, may kanya-kanyang member po yan. May kanya-kanyang suki rin mga bangka, may kanya-kanyang kausap na mga magdadala ng isda. Kaya kami, wala kaming pakialam. Basta ang mother namin, yung Unified, yung pinaka-secondary. Yun naman po yun ang nagpapatakbo ng buong WARP. Di halimbawa po, yung isang membro po ninyo ng co-op, paano ang pagbabayad sa inyo ng dividendo? Depende rin na rin po kung mayroong kita yung secondary, kung ang napagsunduan ng General Assembly magbigay ng kumikita may hati-hatiin ng membro, pwede rin po yun.
Kasi nga po, as of now, ngayon lang po gumaganda yung takbo ng Unified, nagkaka-income. Kaya lately, mga wala pa kami dividend kasi almost 5 years lang yata kami, bago pa lang. Kaya medyo inaayos pa namin mapaganda yung takbo ng kalakalan doon sa WARP. Kaso ngayon, maganda po ang takbo ngayon nung 2013, medyo nagpapasitate na siya. Baka itong taon na magkameron ng konting dividendo. Kaya lang siguro po, bago naman parte ng dividendo, tatanggalin mo naman po yung mga gastusin. Siyempre, Okay. yung mga... Mula po nung maging chairman si chairman diyan sa nasabing Unified Marketing Services ng Cooperative of Parañaque, Fisherman Warp at sir, alin po ang pinakamalakas na nagkaroon ng income itong umbrella po ninyo mula nung kayo manungkulan? Ang katotohanan po, medyo naman meron naman po kaming lahat pantay-pantay. Okay. Kaya nga lang po na meron kaming problema na kailangan namin lutasin. Okay. Dahil doon sa ginawa nga ng PEA na ipinambayad kami sa LGU. Oo. Siyempre po, gagamit po tayo ng attorney dyan. Oo, natural. Gagastos po tayo ng mga meeting-meeting. Oo. Kaya napupunta po doon sa gastos-gastos, yung expenses, Opo, sa expenses. Oo. Ang inyong kooperatiba may sariling abogado? Meron po. O tuwing magkakaroon lang ng problema, tsaka kayo nagkakaroon ng abogado? Hindi po. Meron po kami sarili. Magkano po binabayad nyo sa sariling abogado, yung Unified? Sa abogado po namin, sa namin, si Secretary Bello, wala po kami binabayadan. So paano yun? Kapag may problema ang Unified, si Secretary Bello na po mismo ang nagtatanggol sa inyo? Opo. Willing po siyang tumulong sa aming mahirap. Bukod po doon, meron po kaming isang abogado, si Attorney Magtuloy sa NEA, na mayroon siyang retainers fee sa amin na 3,000 monthly, kumbaga allowance niya. Allowance, oo. Ngayon, sa panig naman po ng legal na isa kay Secretary Bello, meron pero appearance lang po yun sa korte. Ayun. Minimal po. Oo. Yung kumbaga, yung allowance niya, yung pagkain, transportasyon, medyo Hindi, okay yun, kasi natural lamang po yun. Kasi, siyempre, may mga abogado na kailangan gastusan ng isang kooperatiba, At yan ay kinukuha naman talaga sa pondo, At legal naman yan. Dahil tuwing merong aatin ng hearing ang isang abogado, natural gagamit yan ng pagkain, gasolina, lahat po ng expenses niyan ay sagot ng kooperatiba. Ganyan naman talaga Kaya lang, ibig sabihin, itong ang ating mga opisyales ng Unified ay may mga sweldo po ba, sir? Wala po, parang allowance po 1,000 po isang buwan. Parang honorary lang po siya. Parang barangay tanod. Kaya parang ganun. Hindi ba parang napaka naman nun? Parang argabyado naman yata Kaya nga po medyo... Dahil kayo ang lagi tayong isa. Ako, ayaw ko kayo turuan, siyempre alam nyo yan. At bilang isang chairman, sir, ano ang trabaho po ninyo bukod sa pagiging chairman ng Unified? Lahat po. Ako po ang presiding officer po ng Unified bilang chairman po. Pero pag kinailangan namin mag-grouping, ginagawa po namin yan madaling araw. Okay. Willing po kaming para mapaunlad po ang isang co-op, ang isang federasyon. Kagaya nga po nung sinasabi ko, yung sinasabi po nyo sa trabaho po nyo sa Unified yan. Yung sa labas po na trabaho po ninyo, ano po ang trabaho po ninyo? Kasi po ako rin po ang chairman ng Parañaque Fisherman Cooperative. Pagka kami po nag-meeting ng Unified, yun muna po ang inuuna namin kasi meron din po akong meron po akong general manager sa
primary ko. Kaya inuuna ko po yung unified. Na kung anong kailangan gawin ko bilang chairman, ginagampanan ko po. Hindi po, ang ibig ko po sabihin na trabaho yung sa labas po. Wala Hindi po. po konektado doon sa unified, ano? Yung sa labas, kagaya po natin, ano? May mga trabaho po tayo sa labas. Yun ang ibig ko sabihin. Wala. Talagang doon ka lang nakatutok sa unified. Pagka prim-pre, meron po akong bangka, lumalabas din po ako ng bangka. Ayun ang ibig kong sabihin, may sideline. Yung sideline na yun yung sinasabi kong trabaho. Kagaya ni Vice, ano po ang trabaho niyo sa labas, sir? Actually, sa primarya ko, yung kasampa na aking pinanggalingan, nag-umpisa ako bilang vice chairman, and then, matapos po na magkasakit yung manager, bumaba pa ako bilang manager. Kaya ngayon po, manager ako ng kasampa. Kaya mayroong konting sweldo po doon. Magkano po ang sweldo? Siguro, mababa lang naman po, 9,300 per day lang naman po. Per month yun? Ang extra income ko naman, meron akong piggery sa Las Piñas na 10 yung inahin ko doon, bali livelihood ko rin. Same time, may bangka rin ako na pwedeng pag maganda yung panghuli, may bangos na dumating, ay nakakalaot pa rin po. Ayun, yun yung sinasabi ko. Si Secretary, anong trabaho mo, Sec, sa labas? Pakiharap naman yung camera, Chris. Kaya, Sec. Sir, ang trabaho ko po bukod sa pagiging BOD Secretary ng Unified, meron po akong maliit na sari-sari store sa bahay. Ayun. At the same time po, meron din akong computer shop na pinagtutulungan naming mag-asawa. Ayun. So, magkano ang sweldo mo bilang isang secretary sa Unified? Sa secretary po, effective lang ngayong January. Monthly po, tumatanggap po ako ng 6,000. Nakapaloob na po doon yung pagtawag-tawag, lahat ng konsumo po, nandun na po. Pag may meeting, sagot ko na rin po lahat. Si, ano naman, si Liz Ann Quinto, primary member. Magkano ang sweldo mo? Wala po. Member lang po ako. Bali, chairman, member lang siya talaga. Opo. Oo. Kaya nagulat ako, Quinto eh. At ibig sabihin, kawawa naman kung ano ang hinahawakan niyang posisyon. Dati po, nag-ano rin po ako sa hangganan namin ng secretary po. 3,000 po ako monthly. Ayun. Pero syempre po, nagkakaroon po ng botohan. Napapalitan din po. Kaya iba na po yung secretary. Ganun talaga. Pagka dumarating sa puntong nagkakaroon ng botohan at ang minsan ay ang nananalo yung mga iba, no? Ganyan talaga eh. At sir, bali kayo sir, magkano ang bali allowance nyo o sweldo? Ang tawag po? Sa primary ko po ay 6,000 po ang sweldo ko. Monthly? Monthly. Okay. Sa unified po is 1,000 lang po. Allowance lang to. At parang panload lang ni chairman yun. Mukhang hindi makakarating sa Pasay yun ha? At pati si secretary, ilan ang anak mo, Sek? 3. Vice. Hindi bali ito si Vice kasi may piggery, may bangka, no? At may iba pa sideline. Pero si chairman, walang sideline. May bangka, pero sana mas maganda kung mayroon ka ring ibang pinagkakakitaan pa, no? Bilang isang chairman, siguro kagaya ng kay Sir, may piggery. Ayun. Pero dapat pala ang nangungutang sinusubaybayan ng mga nagpapautang. Kagaya po ninyo. Kung lumalago yung inyong pinauutang o ipinambibili lang nila ng kanilang mga bisyo. Diba? Kapag ba kayo nagpapautang, chairman, ilan po yung pumipirma? Yung credit committee po. Ilan po? Dalawa po kami. Dalawa. Bali, sino ang nagre-rekomenda pagka may naglo-loan ng
pera o cash. Magkano yung pinakamababa niyong pinalulon sa inyong mga miyembro? Sa primary ko po, pagka mangutang ng 10,000, kailangan po may board resolution na pinapayagang hindi po nanggagaling na sa chairman, sa vice chairman, hindi po. Buong board po ang pumipirma. Opo. At ginagawa natin yung karapat-dapat para doon sa pagpapautang. Tama yun, ano? Kasi unang-una, baka mamaya dumating ang araw ay silipan si chairman dahil doon sa, kung halimbawa ay nagpapautang na hindi dumadaan sa mga board of director at siyempre, yung mga inggitan hindi nawawala yan. Di ba, chairman? Ilan na po yung mga naiinggit sa inyo dyan bilang isang chairman? Palagay ko po sa akin po wala dahil dinadaan ko po sa board meeting. Ayun. At sa inyo, Vice, buhay pa ba yung mga naiinggit sa inyo? Ewan ko po, basta ako nagtatrabaho ng maayos at kung ano man problema, di harapin. Tungkol naman doon sa mga, kasi po sa pautang naman, may kanya-kanyang policy. Merong share capital times 4, hanggang kailan mo babayaran, mga percentage. Kaya marami na rin po kami natutulong ang mga member, non-member na mabigyan ng konting puhunan para lumago rin ng kanilang kabuhayan. Kapag nagpautang po kayo ng 10,000, magkano po yung tubo? Bali pong regular na tubo is 1% per month. Ibig sabihin kung isang taon na babayaran, medyo 12% yun. Kung 3 months lang, 3% lang. Depende rin po sa policy na pinatutupad ng Kasi talagang ang regular, yung 1% per month siguro, pinakamaliit. Ayun. At sir, doon chairman sa iyong paghawak ng Unified, wala po ba kayong mga balak na bukod doon sa hawak po niyo mga kooperatiba doon, ano pa ang mga balakin niyo na idagdag para doon, para mas umunlad? Palagay ko po, sir, hindi po namin magagampanan yan sapagkat nasa critical kaming kalagayan. So, anong ibig mong sabihin critical na kalagayan? Meron po kaming inaanong demandahan pa po. Yun na nakalagay doon na tatanggalin na yung bulungan. Yung ba? Opo. Kasi yun nakita ko na mga ipinararating nga sa akin. Ganong nga ba talaga katotoo na tatanggalin na nga yan? Totoo ba o hindi? Palagay ko medyo mahihirapan din sila dahil sinasabi nga ng Vice Chairman. Okay. Kasi po, unang-una, ang bulungan po talaga, katulad ng naunang sinabi ko, it's a social project ng gobyerno para maging alternate livelihood ng mga mangisda. Kaya kami nagkameron ng argumento, pinambayad ng PRA sa local government for their taxes na bakit nyo ipamabayad ang Fisherman's Wharf? That is a social project. Hindi mo po dapat siguro ipambayad nila bilang taxes sa LGU ang WAF kasi that is a social project. Nakalagay po naman sa palaki malinaw na yun talaga itinayo para sa mga mangisda na apekto ng reclamation and pagtatayo ng coastal road. Kaya yun po naging argumento. Kaya yun po naman idinidinig sa MTC. Kaya kung ano man po yung maging resulta, sundin na lang po namin para maayos na po. Kaya kasi nga po, katulad ng natanong nyo, yung karagdagang programa, bagamat marami kaming nasa idea, gasoline station, bigasan, ng mga grocery para sa mga membro, hindi namin basta-basta gawa ng nakabimbing usapin sa korte. Pero sa palagay nyo po ba, ilang taon na po ba yung usapin nyo sa korte at hindi po kayo makagawa ng mga programang dagdag para doon sa kooperatiba? Siguro po, sir, nasa 12 o 13 taon na yan. Ilan? Hindi naman kasi, pito kasi 2 o 7 ng kinambay Kaya, balak namin subukan nga, basta kumita lang ng konting, basta maganda lang ang takbo ng Unified sa ngayon, baka makapagproyekto kami ng other business, katulad ng bigas, kaya
hindi nakipag-tie up din kami sa ibang cooperative kung pwede gasolinahan o kasi kapag isang kooperatiba at ang nakikita lamang yung isda umaasa doon sa butaw at ano ba tawag sa inyo nun? Weekly juice. Weekly juice. Ay mukhang hindi po aasinso. Kasi kung yun lamang po ang income ng isang unified, ay hindi po aasenso. Palagay ko sir, aasenso po yan. Ang ano lang po namin, yun nga pong problema na yun. Dahil ang ang PMS, inanuhan po kami ng 3 million. Oo. Ngayon, dahil po meron ngang demanda, ganun, napigil po yung pagtulong sa amin. Oo. Kaya, ganyan na lang po kami. So, sa tuwing magkakaroon po kayo ng hearing, magkano po ang ginagastos ng inyong, siyempre, pag-atin-atin po ninyo sa hearing? Siyempre, sasakyan, pagkain. Bali po sa appearance ng aming abogado, meron siyang 2,000 siguro per appearance kung merong session. Ngayon, siyempre, nakakaya naman kay attorney kung di mo siya... natural. Okay lang yun. Okay lang po, kung merong di umabot po ng mga 4 to 5, kaya siguro ganun po ang aming nagiging per break. Hearing, Pero, alam nyo, sa totoo lang, yung inyong pagiging isang chairman sa Unified, magkano ba ang pondo bilang secretary ng inyong Unified? Rough estimate lang. Siguro po ang hinahanap yung asset. Yung asset yung kaperahan ng pondo. Yung mismong Kung meron pong dala sa ng financial statement, makikita naman po doon sa financial statement yung asset. Kaya siguro, hindi ko maano yung figure kasi siguro mga 6 digits siguro siya. Hindi ko lang kumaalam kung 500 or... Itong 400,000 kasi to? O ano? Nasa bangko po yan. Nasa bangko? SEC? Ito po kasi ay kaya ko po tinatanong, marami pong nagparating sa akin na ang isang kooperatiba sa Bulungan medyo ganon, no? Kaya ko po tinatanong sa inyo kung ito ay nasa bangko o cash ba yan? Kaya ako tinatanong sa inyo bilang isang chairman, vice chairman, secretary. Nasa bangko po. Okay. SEC, nasa bangko recorded po yan. At dito ay makikita nyo, parehas po tayo, no? Kaya sa inyo po mismo nanggagaling yung sinasabi po ninyo. Sabi nga ng isang hukom, kung anong sasabihin mo, yun din ang gagamitin sa iyo. 'Di ba? Kung saan po hinuhuli at nahuhuli ang isang isda, ayan. Kaya po tayo, recorded po ito lahat. Kaya pag tiningnan po ninyo at mayroon pong tumingin at doon sa mga nakikinig at lahat ng nanonood ngayon na miyembro ng isang kooperatiba, ito ay isang aral. Kaya po natin ito inaano, no? Magkaroon sila ng isang aral kung ito bang kooperatiba ay lumalaki o papalubog. Kasi pagka ang vision lang ng isang chairman ay ito lamang, wala nang iba, parang hindi uunlad. 'Di ba? Dapat marami kayong mga proyekto. Dapat marami kayong mga balakin. Bagamat meron kayong problema, tira ng tira. Baka matira pa ng iba Yun yung sinasabi ko, Chairman. Hindi naman po, sir. Oo. Kaya nga po, medyo alam nyo naman po kami. Oo. Bilang mga isda, takot din kami sa mga ganyan na titira tayo ng titira tapos babanatan tayo. Hindi po, ganito po. Ito ang sinasabi ko po sa inyo, Chairman. Ang sinasabi ko po, tirahin nyo ng tirahin yung mga proyekto po ninyo
legal. Isagawa ninyo nang naaayon doon sa batas ng isang kooperatiba. Hindi ko po sinabi kung ano pa yon. Basta ang sinasabi ko po, natirahin nyo na agad sapagkat marami pong naghahangad sa posisyon ninyo. Totoo po, alam na po namin yan. At maski nung araw pa, dumarating po sa akin yung mga sumisira. At ayaw ko maniwala sa kanila hanggang hindi ko po kayo nakakausap. Maraming salamat po. At kaya binibigyan ko kayo ng pagkakataon dito sa programa ko dahil itong programa ko po ay public service o serbisyo publiko na ibinabalik po natin sa tao. Hindi po tayo nagsiservisyo para lamang sa sarili natin. No? At ang kooperatiba ay para sa lahat. Para umunlad. Yung maliliit ay tumaas. Wala pa yata ako nakitang kooperatiba na papalubog. Kung hindi, yung karamihan ay papataas. Kaya yung iba ay tinuturo ko yung aking kaalaman din na kaunti. Dahil kayo, mas lamang po kayo dahil nakahawak na po kayo niyan. Opo. Dapat, halimbawa, may pondo naman kayo, bakit hindi mo pulungin yung iyong mga direktor? Gumawa kayo ng isang proyekto na mas dadagdag doon sa mga proyekto na ang inaasahan lamang po ninyo ay yung binibigay o yung share ng bawat isang kooperatiba na ibibigay po sa inyong umbrella. Magkano lamang po yun? Sa mga binibigyan nyo ng allowance, ay di mapupunta lamang po yun doon? Pwede po makasagot. Sige po. Kasi po, bukod po doon sa weekly dues, meron po kami mga parking area na meron kaming stub na binibigay na assistant ng aming mga parking balls. Magkano po yung binabayad sa parking? 10, 20 kung magkano yung abot ng may ticket na binibigay. Income pa rin yun ng federasyon, ng Unified. Kasi pagdating sa kalsada, mas kami karapatan ng Unified na dumapon tayong mga koleksyon. Pagdating naman sa dagat, doon naman sa mga membrong primary dapat na yung naman ang kita nila. Yun naman ang dapat di pa kailaman ng federasyon. Yun po. At kaya po yun sinasabi ko, no? Yung pondo ninyo. Magkano nga ulit, Sek? 400,000 cash. Nasa bangko po yan, nakapondo po yan. At walang pwedeng gumalaw niyan kung hindi ang chairman, secretary, treasurer. Diba? Ang pumipirma bago lumabas ang pera. At dito, makikita po ninyo na kayo nga po ang sinasabi ninyo na kayo po ay kumukolekta doon sa mga parking. Di po ba? Oo. At dito, lahat po na nakapaikot doon, kumukolekta rin po kayo sa mga tindahan. Hindi. Opo. Di ba? Other income po ng kasi Unified. kayo po ang may hawak doon sa kabuuan eh. Natural lamang po, lahat ng stall doon sa inyo po nagbabayad. Opo. Di ba? Magkano po ang bawat stall doon na binabayaran po sa inyo? Minsan 30 po, minsan 20 pesos po. Miyembro ninyo yun? Opo. Yung may mga stall doon? Opo. Meron pong hindi. Para makapagtinda ka ng kape o kaya lugaw. Wow. At doon pala pwede outsider. Pwede po. Kasi kaya nililinaw natin mabuti, no? Kasi sabi nga ninyo, walang administrador doon, kung hindi ang mismong federasyon ang may hawak sa kabuuan ng bulungan, di ba? At lahat po ng income doon, sa inyo po babaksak lahat. Di ba? At paano nyo po itinatabi ang pera ng collection ninyo doon sa mga tindahan at doon sa mga butaw? Meron po kami meron po siyang layer, naka-specify naman po itong collection sa parking. Itong collection sa mga kantinang ito naman po doon sa ano pa ba yun? So weekly dues, naka-itemize po naman yun. Kaya nalaman namin kung mahina, lumalaki yung isang parte ng collection. Pero yung po bang binibigay niyong ticket, rehistrado po ba yun sa inyo? Opo, yung ang stub
ini-issue po na pinapagawa namin po, tapos i-record yun, i-issue na resibo naman yun. Paano nyo nasusubaybayan yung mga nag-i-issue ng ticket? Yung itrabaho po naman yun kung yung collection ay napupunta sa kaban o napupunta sa bulsa ko? Talaga pang minsan talagang hindi maiwasan na pag medyo umuulan-ulan at medyo siyempre kailangan talaga ang tutok ng marshal o kaya ng GM para at sa Pero may nakatoka po kayong tiga-collection? Oo, meron po. Doon sa mga ano. Meron Kaya po. ako po nililinaw kasi meron dyan mga nangungulekta. Papanggap. Ang trabaho po ng manager yon o kaya ng marshal. Kaya ako sinasabi sa inyo, binibigyan ko na kayo ng tip. Dahil ako, pagka pinasok ko yung isang area, nakikita ko lahat. Nakikita ko po lahat. Mamuti address namin yung yung tungkol sa bagay na yan. Baka medyo naging maluwag kami. Pati yung collection po ninyo. Kaya po. Pag-igihan po ninyo. At ingatan po ninyo na may ibang kumokolekta sa mga parking, sa lahat po. Pangalawang gusto kong iparating po sa inyo, yung unang-una, yung kalinisan, no? Na sinasabi po natin, Chairman, ano? Kasi ang pagkain po, pag nakita mong marumi yung babaksakan mo, di ba? Kasi nung pumunta ako, Chairman, nakita ko. Maaaring maaga po yun. Hindi po. Kasi kahit na maaga, tanghali, hindi dapat Hindi dapat, Chairman. Kasi kung tayo, kakainin natin yon, kung pinasukan ko ng video, sisirain ko ang buong kooperatiba ninyo. Sapagkat nung pang-araw, ay tinira na yan na malaking istasyon. Pero hindi po nagiba yung kooperatiba ninyo. Di ba? Opo. Pero pag pinasukan ko yan, magigiba po yung kooperatiba ninyo. Ayaw ko po. Kaya ko po binibigay sa inyo yung mga impormasyon para na sa ganon, pag-aralan nyo pong mabuti. Number one. Ano po ba yung concern? Ang concern ko po sa inyo, dapat, number one ang pinunta ko po roon, madumi. Dapat, bago dumating po yung mga kalakal, malinis po yan. Opo, malinis po. Hindi po Pagdating po ng hapon, malinis na po. Ay, hindi. Mali po. Mali po. Dapat ang sistema po noon, Chairman, pagdating ng kalakal, malinis po yung lalapagan nila. Dapat ganon. Number one po. Pagkatapos po ng hapon, dapat palinis po yun. Oo, dapat 2 beses ang linis. Kasi, pag dumating po yung mga isda, yun lahat, alam nyo, Chairman, sa totoo lang, medyo talagang nagulat ako Oh, alam mo ba yung tahong Chairman, tsaka yung mga isda, makalapag na ganon. At panay putik. Bukod doon, ang pangatlo ko pong kahilingan sa inyo, sana maalis po yung putik sa labas. Bakit hindi po kayo magkaroon ng ugnayan sa barangay para maipasimento po nila yon? Wala po. Itutulong sa amin. Saan kaya yung putik na yun? Doon sa paikot po Sino ba ang barangay captain doon? Bigay nyo sa akin ako mismo ang tatawag. Tabing dagat po ba? Hindi, mismo ng harapan Oo. At kasi ang isa sa pinakamaganda at pang-akit, yung lugar. Kasi, biruin mo, pag pumasok ka sa isang palengke o yung bilihan, kailangan maayos ang isang lugar. Di ba? Pero sir, dating kung titignan nyo, talaga napakalinis po na lugar. Pero mula po nung magawa yung nawasa doon na nagkasira-sira po yung na yun. Yun ang sinasabi ko po sa inyo. Bilang kayo po ang chairman, dapat lahat po ng maguhukay doon dadaan po sa inyo. Ang problema po, may mga pirma po ni Mayor, may pirma... Mali po yun, chairman. Kahit si Mayor man,
ay wala rin pong karapatan para ipahukay yung lugar po ninyo na ginagastusan po ng isang kooperatiba. Pwede nyo po siyang kasuhan dahil sinisira niya ang kalsada ninyo pero ginagastusan po ng kooperatiba. Hindi lamang po kayo ang gumagastos dyan, yung buong miyembro po. Yun nga po, wala po. Sa amin kasi po hindi kami sanay sa ganyan. Nung ipakita po sa akin bilang chairman po ng Unified, na pirmado si Mayor, pirmado si Andrea Domingo, kulang 1 taon po kaming inano niyan. Sinalanta ng ng Nawasa, ng Maynilad. Nako, napakaswerte ng mga taong to, no? At hindi ko kayo nahawakan. Kung nahawakan ko kayo ng mga panahon na kayo ay nagdideliryo dyan sa sinasabi po ninyong bulungan na yan, titiyakin ko po sa inyo na hindi po pwede yung mga ganong estilo ng isang mayor o sino man ang namumuno sa isang lugar na sisirain mo yung ipinagawa ng isang kooperatiba. Patay drainage po no, sira lahat. Kita mo na. Katarantaduhan po yan. At hindi po maganda yan. Ganito po, no? Ang aking hiling po sa inyo bilang isang chairman, ipagawa nyo po yun. Pasimento po ninyo. Kung kinakailangan gastusin po ninyo yung pondo ninyo para doon, kung ayaw naman po ninyo, hilingin nyo sa isang barangay captain o kay mayor na ibalik yung simentado. Para na sa ganon, ay yung komportable, yung pupunta roon sa bulungan. Sinabi ko na po sir yun kaya lang pinuntahan po ng Maynilad pero tinignan lang. Hindi nila ginawa. Ganon? Ibigay mo nga sa akin yung telephone number ng Maynilad. Sino ang manager ng Maynilad at kakanain ko dito sa programa ko. At alam mo, pinakamabigat kapag ikaw ay gumawa at nagukay ng isang kalsada, kukuha ka ng barangay permit sa City Hall, babayaran mo at magdideposito ka. Para hukayin mo yan. At pagkatapos mong hukayin yan, bago mo lamang mariripan, yung nasabing pera na ipinondo mo dyan, dapat nakaayos yan. Kami po ang nasalanta kaya nga po, dahil sa kakulangan po nga natin ng kaalaman sa batas na pantao, ay kailangan medyo po tayo, dapat nagbabasa po tayo ng batas natin. May karapatan po tayo. Sa bawat batas na ginawa po ng tao, pang-national po yung batas na yan. At para sa lahat po ng tao yan, hindi lamang po pang Maynilad o kay mayor lamang yung batas na yon, hindi po. Kasi kagaya ko, halimbawa, kung ako ang miyembro, papalag po ako. Wala po kaming magawa kasi po, pagkakita ko po ng pirmado si Mayor tsaka Andrea Domingo naging willing sila, tinanong ko kung ilang buwan niya gagawin. Sabi niya, 1 buwan lang. Kita mo? Umabot ng 10 buwan. Kita mo na. Namin, sir, ang transaksyon po namin is 14,000. Mula nung ginawa po nila yon, naging 3,000 lang. Kaya nga po, yun po yung sinasabi ko sa inyo, Chairman, na kulang po kayo sa kaalaman, sa batas, na kailangan ipatupad nyo po yung tama doon sa inyong nasasakupan bilang isang chairman ng isang Unified. Kasi magtulong-tulong po kayo. Halimbawa, mayroon pong pumupinsala sa inyong kabuhayan, pang-kooperatiba, at alam po ninyo na yang mga yan ay maaapektuhan po ang kabuhayan ng isang kooperatiba, hindi pwede yan. Para dito, kung halimbawa ako ang chairman nun, hindi ako papayag. Bakit mo hukayin yan? May pirma po si Mayor. Kahit na may pirma pa si Mayor. At ang tanong dito, Chairman, may pirma si Mayor, ibinalik ba nila yung sinira nilang kalsada ninyo? Binalik nila, pero sira-sira. Hindi nga. Actually, sir, pati nga po yung opisina namin, nagkakrak gaganon nila. Reklamo namin sa contractor, palitan nyo naman yung mga tiles.
Eh, hindi na po kami binalikan. Nagka-crack. Buhay pa naman yung mga kontraktor na yon. Dapat patamaan niya ng kidlat. Ha? Alam mo yung mga kontraktor na balasubas, sabi nga 'di ba? Sabi ng presidente, tuwid na daan ang gusto niya ay yung kanyang mga kabinete panaylihis. Paano? Sabi nga ni Mayor, gusto ko kagandahan sa Parañaque. Hindi alam ni Mayor yun. Kahit pumipirma si Mayor, hindi niya alam na ang hinukay ng mga tarantadong mga tiga Maynilad na yan, ay pinabayaan na lang. Pero ang nakinabang doon ay ang barangay. Kasi may iniwan silang pondo roon Yung po, hindi namin alam siguro. Ganito po, Chairman, sa bawat isang lugar, kapag naguhukay ang Maynilad, Manila Water, anumang construction na yan, natatamaan ang inyong kabuhayan, pwede mong pigilan. Ano po ba yan? Sino po ba ang may pirma niyan? Mapipinsala po yung aming kabuhayan. Ganyan po ang ginawa ko. Ay bakit natuloy? Kaya lang, pinakita nga po, may pirma si Mayor. Hindi. Mali po. Dapat nagkaroon po kayo ng isang rally. Pinuntahan nyo mismo si Mayor, nakipag-appointment kayo. Mayor, mapipinsala po yung aming kabuhayan. Dahil lamang dyan sa Maynilad. Kung maaari, paiwasin nyo. Magagawa nila yon. Pero dahil nga sa kakulangan nyo, doon sa kaalaman, nahukay nila. Hindi tuloy kayo nabayaran. Marami pa na disgrasya. Kita mo? Di ba? Ganun po yun Kaya ito ay maging aral po sa inyo, Chairman. At sana ay may natutunan po kayo dito sa programa ko, no? Sa lahat po. At doon sa sinasabi ko po sa inyong request ko, ipagawa nyo po yung harapan. Pasimento nyo. Kung kinakailangan gumamit kayo ng pondo ng Unified, gawin po ninyo. Kasi pang-akit po ninyo yon sa tao na pupunta doon sa bulungan. At yung doon sa loob ng bulungan, dapat malinis po. Pag dumating po yung kalakal, wala po yung dumi na yun. Kasi, nung makita ko po, hindi ko makakain yun. Mr. Aming i-address yung concern para Opo. mapapatawag kami ng pulong. Pagpupulong. Para itong concern na nakikita nyo na mga hindi maganda, ma-address namin. Oo. Para... At dito ay makikita nyo po at bukas pupuntahan po namin yung area nyo uli, no? Sapagkat marami pa rin nakarating sa akin. At hindi ko na muna tatalakayin dito. At tiyak, pababalikin ko pa rin kayo dito no? Hindi, magiging suki ko kayo kasi interesado po ako sa inyong samahan. At ito ay pangkabuhayan Bukod doon, pagkain po. No? Yung pagkain po na inilalapag doon, pagka nakita po kasi nang pupunta roon, aalis na lang. Kaya nga po, Mr. Rosales, isa po sa naging achievement ng aming grupo, yung food production, particular na po sa isda at mga laman dagat at nakakainin ng tao. Kasi kung may pera tayo, wala man tayo mabibili, kakainin natin. Kung may pera nga tayo, makikita naman natin ganun yun. Bukod po doon sa food production, marami po rin tao tayong natulungan na meron ng trabaho, mga pwede driver, toda, magpa-plastic. Marami pong hanap buhay, mga pamilya, ang yan po nakasalalay sa hanap buhay sa Parañaque Fisherman's Wharf. Kaya nga po, pinaglalaban namin na sana huwag naman mapunta sa kapitalista na ilan-ilan lang na nakikinabang. Kaya ngayon sinasabi napakahalaga po ng Parañaque Fisherman's Wharf po para sa tao. Kasi sa tagal nyo na po na hawak yan, Unified, ay kapag yaan ay pinabayaan nyo, makukuha yan ng iba. At ako, nakakatiyak ako, na kapag pinabayaan nyo yung inyong mga proyekto at hindi nyo nadagdagan, mawawala yan sa inyo. Sapagkat marami po naiinggit sa inyo dyan, Chairman, Vice, Secretary.
Ha? At yan po yung nakakarating sa akin. Akala lamang po ninyo ay yung buong paligid ninyo ay kakampi ninyo. Hindi po. Sino ba ang sumisira sa bakal? 'Di ba? Kaya kapag napunta po kayo doon sa area na pinasok ko, pinuntahan po namin dalawa yon. Dalawa kami reporter doon. Hindi ko muna pinalalabas sa kanya yon. At marami akong nakita roon. At bukas, pagpunta ko roon, may ibubulong pa ako sa inyo. Na aywan ko kung nakikita ninyo yon o hindi. Sapagkat kanina lang dumating ang impormasyon sa akin. Pero mas masakit kapag nakita nyo yun. Ayaw ko munang sabihin dito. Gusto ko yung before and after ay makita ninyo muna. At kasi nung magpunta ako riyan, itinuro ko yung una kong lakad dyan, na dalawa kami. Yung pangalawa kong lakad, hindi ko pa itinuturo sa inyo. Kasi pangit dito talakayin. At marami ang hindi makakagusto doon kung tatalakayin ko rito. Gusto ko kaharap yung lahat ng board of director ninyo pagpunta namin bukas doon. Anong oras po para siguro oo. Bago mananghali nandoon ako. Mga di bali tanghalian na po 'yon. Alauna lakad natin kay Benyo. Hindi, bago mananghali pa naman siguro. Bago mananghali. Doon na kayo mananghalian, sir. Alas 10 para tama, sige. Okay. Doon na kayo manananghali. Oo. At dito ay kung ang lakad nyo kay Benjo, Secretary Belli po. Kay Secretary Belli. Dating DOJ. At dating DOJ, no? At dito ay makikita po ninyo na lahat po ng kaalaman ko sa batas ay pwede kong ma-share sa inyo para sa ganon ay alam ko naman na mas mataas ang mga pinag-aralan po ninyo. At ang ibig ko sabihin, hindi magiging secretary ito. At hindi magiging chairman at hindi magiging vice kung kulang ang kaalaman. Ibig ko lamang sabihin, siguro sa kaalaman na yung panlabas, marami po ako. At siguro, yun yung katangian po ng isang komentarista na hindi po makuha ng iba. Pero bago po tayo magpatuloy ng ating programa at tanungan at talakayan dito sa programa po ng Wow Action Balita, mag-commercial muna tayo at si Chris galit na sa akin at hindi pa ako nagko-commercial Wag po kayong bibitaw muli po tayong magbabalik pagkatapos po ng ilang paalala. Go! Chris. Kailangan mas malaking bahay. Umaasenso, kailangan mas magandang bahay. Kailangan pag-ibig. May magandang balita ang pag-ibig. Dinoble ng pag-ibig ang housing loan nyo. Ngayon, 6 million na. Mula sa dating 3 million, na doble sa 6 million. At ang interest rate, ang baba na. Higit sa 30% ang ibinaba. Kasabay nyo ang pag-ibig sa pagganda ng inyong buhay. Sa pag-ibig, ang pinaghirapan may katuparan.
Lumalaki ang pamilya, kailangan mas malaking bahay. Umaasenso, kailangan mas magandang bahay. Kailangan pag-ibig. May magandang balita ang pag-ibig. Dinoble ng pag-ibig ang housing loan nyo. Ngayon, 6 million na. Mula sa dating 3 million, na doble sa 6 million. At ang interest rate, ang baba na. Higit sa 30% ang ibinaba. Kasabay nyo ang pag-ibig sa pagganda ng inyong buhay. Sa pag-ibig, ang pinaghirapan may katuparan. Pa rin ang larga sa ibang bansa para kumita. Kaya't sa aking bawat padala, sa iRemit nang may tiwala, sa iRemit ay sigurado ka, aabot ang pagmamahal mo sa kanila. Kaya't mag-iRemit, iRemit, may ngiti sa bawat padala. iRemit, iRemit, mag-iRemit. Mahirap man ang iisa, dahil sa akin sila'y umaasa. Okay na rin, titiisin, buhay namin ay pagpalain. Kaya't sa aking bawat padala, sa iRemit nang may tiwala, sa iRemit ay sigurado ka, aabot ang pagmamahal mo sa kanila. Kaya't mag-iRemit, iRemit, may ngiti sa bawat padala. iRemit, iRemit, mag-iRemit. Dahil sa dulo, bawal ang kakamot-kamot sa katanungan. Harap-harap. Okay, balik po muli tayo sa ating programang Wow Action Balita, no? Yung talakayan po ng Unified Marketing, ano? Na Marketing Services Cooperative o Parañaque Fisherman Wharf ay nandito muli, no? At dito ay ang lahat ng kaalaman natin bilang isang komentarista at dito ay gusto nating ma-share sa kanila sapagkat parang argabyado itong mga namumuno sapagkat marami ang nakikialam dito. At dito sa pakikialaman po ng mga taong tigalabas na wala naman pong karapatan para pakialaman ang panloob na problema ng isang kooperatiba, dapat magpamiyembro muna kayo. Ha? Mga tinamaan kayo ng lintik, ha? Ay hindi pa kayo tamaan ng kidlat. Wala pong pwedeng makialam sa isang kooperatiba. Tandaan po ninyo yan, ha? Kapag hindi po kayo miyembro, wala po kayong karapatan halungkatin ang lahat ng dokumento ng isang kooperatiba maliban sa ikaw ay isang direktor, miyembro, anuman ang posisyon mo sa isang samahan na kagaya po nito. Kaya lamang po pumasok dito ang media dahil po may nakarating sa inyong lingkod. Hindi po kami nakikialam sa panloob na problema. Pero kapag may nakita na po kami na mga problema sa panloob ng isang kooperatiba, pwede naman po kami mag-share. Hindi po para batikusin, no? At dito ay hinihingi po natin yung ating mga kaibigan na po natin itong mga ito. Sapagkat gusto po natin ay maunawaan tayo doon sa mga ipinararating natin na nakakarating po sa atin. No? Dapat yung mga ipinarating ko po sa kanila ay dapat matuldukan. Matapos. Sapagkat yun po ang pinaka-importante, yung nagparating ka sa isang chairman at sa vice chairman at sa secretary,
pwedeng mapagpulungan ng bawat direktor na ito yung hinihiling ng komentaristang si Ed Rosales sa Wow Action Balita, sapagkat ito po yung nakita na pwedeng makatulong sa inyong samahan. Di ba? Eh, may pondo tayo. Aanhin natin yung pondo kung hindi natin pagagalawin. Legal po ang lahat ng ginagawa po ninyo kapag ang pondo po ninyo ay inilalabas po ninyo na naayon doon sa batas ng kooperatiba. Sapagkat mayroon po kayong batas eh. Bago nyo po ilabas ang pera, sino-sino po ang pipirma? Ano pong mga proyekto yan? Natural, pipirmahan po yan. At majority ang dapat makapirma dyan bago mailabas ang pera. Tama po ba, Chairman? Sa paglabas ng pera, nagkakaroon po kami ng isang pagpupulong kung saan namin gagamitin yung pera na yan. Tama. Linalagyan po namin ng resolution. Ayan. Tama po yun. Sapagkat kahit ang presidente ng Pilipinas, hindi po pwedeng maglabas lamang yan ng pera nang hindi po pirmaan lahat ng kanyang kabinete sapagkat illegal po yun. Kahit sinong presidente o chairman ng isang samahan, hindi pwedeng siya lamang ang kapag ganoon, lahat na ng tao magche-chairman. Pwede ko palang galawin yan kahit ako mag-isa eh. Hindi po, bawal po yun. Nakita nyo si dating chairman Wenyo, di ba, nakasuhan dahil sa paglabas ng pera ng napakalaking halaga. Ngayon ay hinahanap ng kanyang mga direktor. May mga kumita, pero ngayon hinahabol ng gobyerno. Nasaan ang pondo? Kaya kung maglalabas po kayo, basta naaayon po doon at may dokumento, wala pong problema yan. Hindi po kayo pwedeng kasuhan ng kahit sinong miyembro o ng mga board of director ng inyong samahan sapagkat ito ang ginamit namin, ito po yung tinustusan namin, lahat po ng dokumento ay andito. Kahit ang Security and Exchange Commission na nagrehistro po sa inyo ay wala po silang masasabi sapagkat may book naman doon. Di ba? Kung bakit? Yun nga lang hindi ka magkaroon ng eleksyon, bawal na bawal. Di ba? Tuwing darating po ang eleksyon, dapat magbigay ka ng eleksyon. At kung ayaw mo, kahit pa kunwari, mag-eleksyon tayo. Di ba? Ganyan yan. Kita mo? Yung Unified sa Baclaran Vendors Association, sino po ang nag-eleksyon? Sila lang. Ang pagkakaalam ko, yung kooperatiba na yan ay papalit-palit lang sila. Di ba? Mas masama yun. Kasi sila na lang ang gustong umupo. Parang presidente ng Pilipinas. No? Ako, halimbawa, mayor, si Mayor Lim. Sa eleksyon, gusto ko, ako pa rin. Gagawin ko, magagawa ko. Kaso, merong tumatapat sa kanya na gusto rin ng taong bayan. Paano? Kasi sasabihin ni Mayor Lim, maganda naman ang ginawa ko. Ako lehitimong tiga Maynila. Anong pwede mo ipagmalaki? Kung ikaw ang chairman, merong gustong umagaw sa posisyon mo, ano ipagmamalaki mo? Ito ipagmamalaki ko. Mula nang ako'y manungkulan, ito ang ginawa ko. Napaunlad ko ang kooperatiba. Sino papalit sa'yo? Tarantado na yung mga board of director na ikaw ay palitan pa nila. Di ba? Kahit ako marami ka nagawa doon sa Pasig, sa amin. At si Mayor Bobby Eusebio, marami siyang ginawa.
Pero mas marami siyang katarantaduhang ginawa. Pero dahil marami siyang ginagawa ng mga proyekto, aba, okay na sa akin yun. Kahit hindi ako bumoboto sa kanya. Ayaw ko nga sa kanya eh. Ang problema nga, marami siyang mga proyekto. Bakit gugustuhin mong tanggalin? Eh paano kung yung uupo mas corrupt? At gusto lamang ituloy sa kanyang bulsa. Samantalang yung dati nakaupo ay willing namang gumawa ng mga proyektong magaganda. O, di ba? Kaya umpisa mo na, Chairman, Vice. Ha? Yung mga proyekto na sinasabi ko. Oo. 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 Oo, Oo. Tama. At kung kailan kayo magpapatawag, kailan ba kayo magpapatawag niyan? Pagpupulong, baka pwede nyo kaming maimbitahan, no? At para na sa ganon ay maimbitahan nyo kami sa inyong pagpupulong. At kung maaari, bukas po ay pupunta po kami doon para ituro po namin sa inyo kung Tutugunan po namin yan. Hindi, ang hangad po natin ay makatulong sa ating mga kaibigan, hindi po para makasira. At kung gusto ko po kayong sirain, hindi na po ako pupunta roon. Tatalakayin ko na po yan. Sapagkat nakita ko na Pero inantay ko pa rin po kayo. Bagamat kahapon nga, choppy-choppy nga, sabi ko nga kapag, sabi ko, mukhang ang choppy-choppy yung nagsasalita. Kaya halata ko kahapon. Kaya parang nagagalit pa nga ako kahapon dahil sabi ko, imposible naman magkaroon ng choppy-choppy roon at hindi raw ako maintindihan. Samantalang doon sa ibang bansa ay napapanood ako at napapakinggan. Oo. Ibig sabihin pati yung internet nininervyos sa akin. Hindi, sa akin naman okay naman yon sapagkat alam ko na yung pagpunta ko roon ay magkakaroon ng pagpupulong at marami kasi akong nakita roon at dapat ayusin at yung iba at hindi ko muna tatalakayin dito kasi gusto ko yung before and after ay maiparating ko muna sa iyo yung before yung after. Oo, pero alam mo sa isang banda ay maganda yung sinasabi ko. Kapag yun ay nagawa po ninyo yung pagdating ng pagdaong ng mga ay pwede naman ninyong sabihin sa kanila Alam nyo kung bakit? Kapag malinis ang baksakan, pwede pa nga kayo magpadagdag kahit na piso Kasi pag ibinaba yung banyera, makikita mo yung putik kasama. Alam mo, ang makikita mo pagpasok ko doon mismo sa loob ng bulungan, pagpasok namin sa bungad, bago pa lamang pumasok kami, hindi ko lang pinagana yung video namin. Meron akong video na hindi nyo alam na yun ay ginagamit ko lamang kapag yung gusto kong gamitin. At yan yung isa sa iniingatan ko kapag pag ginamit ko yon at ipapalabas ko.
Nabalitaan nyo yung Santo Niño, Pasay? Diba? Yung pinakamaruming baryo sa Pasay City, yung Santo Niño, at pinakamabaho sa buong mundo. Nadyaryo yun. At na-YouTube yun. Oh. Para masingitan ka nang sabihin ay yung isang lugar ay isang dugyot. Marumi. Di ba? Masakit. Lalo sa mga namumuno. Yun yung pinakamasakit na hindi dapat na gawin ng isang komentarista na hindi nalalaman ng mga namumuno. Kasi maski si Mayor pag Mayor, ano ba naman yan? Ang ganda mong lalaki, ang linis-linis mong tingnan. Pero yung bahay mo, napakarumi. Oh. Di ba? Masakit pong pakinggan. At ang katotohanan niyan, sa bawat primary, may kanya-kanya kaming tigalinis. Oo. Sa 16 niya, kaya ako hindi namin po alam yan na kung alin yung naiwan ng marumi dyan. Pero buong paikot, sabihin mo mayroon akong special na ano. At yan, at dito ay makikita po ninyo buo yun, buong lugar, sapagkat naglakad po kami sa loob mismo bago po kami pumasok doon, mula doon sa labas, mikot po kami, pinasok ko yung loob na yon hanggang doon sa nagbababa ng banyera, at pagakbang kong ganon, nakita ko napakataas ng putik at nanduroon yung mga pagkain. Kaya kung sakasakali po, dahil doon sa 16 na miyembro po ninyo, pwede naman po kayo mag-utos sa kanila Pwede nyong bawasin, magdagdag sila ng butaw para doon sa paglilinis. Sapagkat sila itong gumagamit. Legal yan na dapat pagpulungan po ninyo. Actually, Sir Ed, lahat po ng primaryang kasapi, obligasyon po nila. Yes, tama. Oo. Isa po yung aming magawa dyan, pinagbawal po namin yung paggamit po bilang kape. Oo. Tatapon na lang. Oo. Tama yun. Marami ako napansin at hindi ko muna dito tatalakayin. Marami ako napansin at gusto ko na lamang doon sa pagpupulong bukas, sana nandoon yung mga board of director ninyo bukas, magkaroon tayo ng kaunting pagpupulong para nang sa ganon ay lahat po ay maituro ko, no? At ako ay gustong-gusto ko na ang isang kooperatiba ay umunlad, hindi po para ibaksak. At kapag pabaksak ito, gusto ko pa rin tulungan para mas tumaas. At kung may mga argabyado rito, ang programa ko ay pwede nyong puntahan. At sino man ang may gusto o yung may katanungan dito sa programa ko, pwede sila mag-react. O tumawag kayo sa akin sa 480-5812, no? Yan yung mga telephone number natin dito. At kung gusto nyo pong panoorin, i-type nyo lamang po yung Kakampi, itong www.ustream.tv, no? Channel/Kakampi Online. Double M yung Kakampi Online natin, ano? Pag na-click nyo po yan, lahat po yan ay mapapanood nyo tayo ng live. At ngayon, pag uwi nyo, mamaya, matutulog kayo, buksan nyo po yung internet ninyo, laptop ninyo, aba, ay lahat po ng sinasabi ninyo ay mapapakinggan, no? At mapapanood ninyo yung inyong sarili. Kung may pagkakamali kayo, kayo may mag-correct, ha?
Kasi ako, tiyak ko wala akong pagkakamali. Pero kayo, mayroon pagkakamali. Ha? Pero panoorin nyo mamaya at kung sino yung may mali sa inyo. Ha? At dito ay makikita nyo at pag-aralan nyo mabuti kung alin ang mga pagkakamali ninyo. Ha? At nakakatiyak ako na may mali. Oh, ay wala naman pong perfectong tao, di ba? Ay yung itaas lang ang perfecto. At dito ay gusto nating maitama lahat ang mali. At sabi ko nga si chairman ay napakahinang magsalita, mahiyain. At pero alam mo, mas gusto ko yung chairman, alam mo, mas gustong-gusto ko yung talagang madiin kung magsalita. Oo. Ay kaya nga inaalis ko yung nervyos. 'Di ba? Kaya nga lahat ay binibigay ko sa inyo pagkakataon para na sa ganon, pag upo ninyo dito sa aking programa, hindi na po kayo ninervyusin. Dahil ako naman po kahit pulis po dito na umupo, pinagpapawisan. No? At kayo hindi naman po pulis. Pero lahat po ng katanungan ko ay tinitiyak ko sa inyo na tatanim po sa puso ninyo. 'Di ba? Bagamat ang mga komentaryo ko po ay matitindi, pero sa inyo hindi ko po ginawa 'yon. Ha? At dito ay sige at bukas magkita-kita tayo, no? At hihilingan ko kayo ng huling mensahe sa bawat mga kaibigan natin na nanonood ngayon at nakikinig sa programa natin sa Wow Action Balita sa Kakampi. Go. Unahin ko si Vice. Kasamang Ed, Rosal. Sa Wow Action Balita sa Kakampi. Wow Action Balita Kakampi at marami kaming natutunan at marami rin namang dapat baguhin sa aming sistema doon sa Bulungan. At doon po sa aming mga buong kasabayan ng Unified Marketing Services na sana'y dapat rin yung mapanood dito at malaman natin kung ano talaga ang dapat nating gawing pagbabago o paglilinis sa ating nasakupan, lalo po sa Parañaque Fisherman's Wharf. Okay, sisik muna. Ihuli natin si chairman. Kasi pag chairman, inuhuli talaga yan eh. Iharap mo sa kanya yung camera kay Sik. Okay, bago ang lahat po, maraming salamat po sa imbitasyon ninyo. Yes. At nasabi na po ni Vice yung lahat na marami kaming natutunan po sa usapin natin ngayon. Gusto ko lang po iparating sa mga kasamahan namin sa PFW na kung may mga concern man po kayo, abot kamay naman po ninyo ang buong Lupong Patnugutan. Kasama na rin po ako dahil malapit lang naman yung bahay namin doon. Okay. Para po maayos agad at para po hindi na lumala pa ang sitwasyon, pwede po nating pag-usapan. Yun lamang po. Maraming salamat po. Yan. Okay. Sige. At message. Salamat po ulit sa pagtanong niyo po sa amin. Okay. Asahan po namin kayo bukas. Okay. Salamat po. Naku, napakatipid ng anak ni Chairman. Okay, Chairman, at last message sa ating mga kababayan na nanonood ngayon at nakikinig sa ating programang Wow Action Balita, no? At dito na nakakalungkot nga lang na ngayon lamang tayo nagkaharap-harap dito, sana nung araw pa, no? Okay, at ang chairman po ng Unified Marketing Services Cooperative o Parañaque Fisherman Wharf. Go. Magandang hapon po sa inyong lahat. Sana po dahil magiging kaibigan namin po si Ed. Okay. Sana wag po niya kaming pabayaan, ang kailangan namin yung gabay niya. Okay. Dahil wala po kaming masyadong alam. Okay. Gabay po ni Sir Ed ang kailangan ng Unified na talagang tutulong sa aming mahihirap. Okay. Maraming salamat po. Okay, yan po si Chairman, ano? At Chairman Alfonso S. Quinto, ang chairman po ng Unified Marketing Services Cooperative o Parañaque Fisherman Wharf.
no? At wala na po tayong oras at maraming salamat po sa aming station manager, kay Ma'am Penny Codemos, kay Sir Rizal, kay JR, kay Risa, kay Ami, kay Chris, sa lahat po ng nakinig at nanood ngayon sa aming programa, no? Sana po may natutunan po kayong aral ngayong araw na to, sapagkat ang lahat po ng may mga problema na kagaya po ng ating naging guest ngayon ay dapat tinutulungan, hindi po natin dapat siraan. At bukas po magkita-kita po tayo. At bago nga pala ako magpaalam, maraming salamat po sa mga empleyado po ng post office ng Maynila, sapagkat tinulungan po ako doon sa postal ID ng isang lumapit po sa atin at nakuha po namin ng 15 minutes lamang, personal po tayo nga pumunta roon para tulungan po, para makapag-claim siya sa kanyang SSS, no? At maraming salamat po. Bukas magkita-kita po tayo dito lamang po sa programang Wow Action Balita sa Kakampi. Alas 3 hanggang alas 5 po ng hapon, Monday hanggang Friday po. Maraming salamat po sa inyo lahat. Bye-bye! Aksyon Balita, hosted by Sir